purihin sa langit. Ang lakas Iyang taglay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon, tayong lahat ay inaanyayahang huwag mag-alala sa ating buhay dahil nandyan ang Panginoon. Kasama ng paanyayang yan, atin pong hilingin sa Diyos at iangat sa Diyos ang lahat ng ating mga namayapang mahal sa buhay. Ganon din po yung mga may sakit. Hihilingin natin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio na nawa kamtan nila ang kagalingang hindi lamang pangkatawan, kundi pangkaluluwa. Ganon din po ating isama sa ating panalangin ang lahat ng humihingi ng ating panalangin, ang lahat ng nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa, at yung mga intensyon ng sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating iba't ibang media platforms. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na na lubha lubha kong kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, At sa Sa lupa'y lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin. Sinasamba ka namin, pinagpupuni ka namin, Pinasasalamatan
ang iyong kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo bugtong Na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan. sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nanagalis ng mga kasalanan. Sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang, o Panginoon, ikaw lamang, o Jesucristo, ang kataas-taasan, Kasama ng Espiritu Santo. sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakakilakilabot na apoy na ito pagkat tiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay manadagot sa akin.
Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahintulutan o magsalita sa pangalan ng alinbang Diyos-Diyusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa Kanya, sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap, ito Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba. Sa ilang ng masa, ako'y tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakita ng lalaking walang asawa ay mga gawain ukol sa Panginoon. Sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit, ang pinagsusumakita ng lalaking may asawa ay mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ayan na sa kadiliman, sa lilim ng kamatayan,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Kapernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay na masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito, bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay bumabati at wine-welcome kayong lahat na nagsadya dito sa Pambansang Dambana upang makalahok sa banal na pagdiriwang ngayong umagang ito at sa ngalan po ng mga paring tagapaglingkod sa Pambansang Dambana, malugod po namin kayong tinatanggap. Worry and anxiety are not only words that are connected, but words that are easy to understand because they are part of our experience. Ang pag-aalala at ang pagkabalisa, yung sobrang pag-aalala, ay magkaugnay na salita na madali nating maintindihan kasi bahagi yan ng ating karanasan. Sino sa inyo ang hindi nakaranas pag-alala sa buhay? Wala. Dahil to a certain extent or at one point in our life, nararanasan natin ang maging balisa o mag-alala. Kung anumang dahilan, yan ay karanasan natin. But aside from that, it is also important to know, hindi lamang sila connected, hindi lamang sila magkaugnay, hindi lang bahagi ng ating karanasan, pero dapat din nating tandaan. It is also important to remember that worry and anxiety can be managed. Minsan hindi sumasagi sa ating isipan ang katotohanan yan. Kaya nating kontrolin ang sobrang pagkabalisa. Kaya nating kontrolin ang ating pag-alala. Kung kokontrolin natin ang ating iniisip at ang ating damdamin. Kailan kayo at ano ang dahilan o kailan kayo nag-alala o nabalisa at ano ang dahilan ng inyong pag-aalala? Ano ang nag-trigger para kayo'y maging worried or anxious? Noon pong nagsisimula pa ang bagong taon at pagkatapos ng napakaraming activities simula nung November Advent season, hanggang sa magsimbang gabi, hanggang sa magbagong taon, sunod-sunod po yan. Mga activities na yan. And then pastoral assembly.
naramdaman ko po ang pagkapagod at panghihina the first week of January. Alam nyo naman kaming mga pari, sabi nga'y bawal magkasakit. At kahit dapat ipahinga, hindi ko po niramdam o hindi ko, anong tawag doon? I did not mind the bodily symptoms, so I pushed myself to the limit para matapos yung lahat ng mga calendared activities. When everything was done, I lost my speaking voice. Yun ang unang nawala sa akin. Nagkaroon po ako ng sore throat. And nagkaroon din, bumaba ang immune system, nagkaroon ng super dry cough. Yung ubo na maganit na ang sakit sa dibdib, na pag ubo ninyo parang matatanggal ang inyong baga. Ganun po ang, that's my expression of yung naranasan ko. Yun po yung karanasan ko. The cough was very itchy and I went to sleep late at night and it worried me. Kasi kung kailan ako matutulog, saka naman mangangati ang lalamunan. Alam nyo din yan, lalo na yung mga senior citizens. Tutulog na ng 1:00 or 12:00, pero biglang mangangati ang lalamunan o ang dibdib. Ayun, makakatulog na kayo 4:00 ng umaga. At dahil doon, I started to entertain worrying thoughts about my cough. After 5 days of not seeing any improvement, after taking over-the-counter medicines, nung hindi po nagbabago ang aking ubo, nagsimula na po akong mag-alala. Nagsimula ng mabalisa. At hindi lang yon, dahil sa aking pag-alala, na-entertain ko din po na magbasa kaya ako ng mga iba't ibang symptoms ng ubo sa internet. Ayan na, lumabas na yung mga kung ano-anong mga nabasa ko na nakadagdag sa aking isipin. And I ended up concluding, siguro dapat akong magpa-x-ray. Baka may bukol na ang aking baga o baka kung ano na yung aking karamdaman na naging dahilan para lalo akong mag-alala. I got worse because my worry ended up in mental anxiety. Dahil sa sarili kong gawa, sarili kong iniisip, dinagdagan ng damdamin hanggang sa naghanap na ako ng mga iba't ibang pamamaraan para malaman ano ba talaga ang aking kondisyon. At ganyan tayo lahat. Minsan, we tend to exaggerate what's happening to us. Dinadagdagan natin yung mga bagay na nakadadagdag sa ating alalahanin na hindi naman dapat. But good thing is, worry and anxiety can be managed. Yung maganda lang dito, kaya nating i-manage yan. St. Paul, in our second reading, this fourth Sunday in Ordinary Time, invites us to be free of anxieties by trusting the Lord. Sabi ni San Pablo, huwag kayong padala sa mga pag-aalala o pagkabalisa. Wala yang magagawa sa buhay natin, hindi niyan masosolve ang problema natin. Sino na sa inyo ang nakaranas na sa sobrang pag-aalala at sa sobrang pagkabalisa, na-solve ang problema? Ayun, tumaas si baby. Siya daw. At ang kanyang imbitasyon, ang imbitasyon ni San Pablo ay para sa ating lahat. Regardless of our status, sinasabi niya na huwag kayong mag-alala. The Lord wants nothing for us but to be happy and free of worries. Bakit? For one thing, St. Paul knew that one
It is not the will of the Lord. Hindi gusto ng Panginoon na tayo nagpapanik. Hindi gusto ng Panginoon na tayo'y nag-aalala. Hindi gusto ng Panginoon na tayo'y nababalisa. And number 2, katulad ng aking sinabi, ang sobrang pagkaalala, pagkabalisa, at mga katulad nitong damdamin ay hindi nakakadagdag para ma-solve ang ating problema. Nagpapabigat pa ito dahil kapag tayo'y nag-alala, hindi tayo makapag-isip ng tama. We cannot think creatively for a better solution. At ang masama pa nito, it robs us, ninanakaw nito, ang oportunidad para ma-enjoy natin ang buhay at ma-experience natin ang buhay to the fullest. From the second reading, we can deduce St. Paul's timeless formula to overcome too much worrying that can ruin our spiritual life. At ano yung kanyang mga paalaala? Ano yung kanyang timeless formula? Number 1, sa halip na tayo'y mabalisa, sa halip na tayo'y mag-alala, manampalataya sa Diyos. Faith in God. When we believe in God, kapag tayo'y nananampalataya sa Diyos, walang problemang napapakibigat na hindi natin kayang malampasan. When we believe in God, no problems are too big that we cannot overcome. Nothing is impossible when we have faith. Walang imposible kapag tayo'y may pananampalataya. At lahat ng bagay, kahit yung imposible para sa iba, ay nangyayaring posible sapagkat ang pananampalataya natin ang magdadala sa atin patungo sa gusto nating marating na imposible para sa iba. Ikalawa, tiwala. Pag sinabi nating tiwala, hindi lang tiwala sa sarili, hindi lang tiwala sa Diyos, kundi tiwala sa proseso ng Diyos na kung saan tayo ay pinaparanas o ipinaparanas sa atin. We just have to trust the process. Kung minsan, wala naman tayong reklamo at wala naman tayong question sa pagtitiwala natin sa iba, sa ating sarili, sa ating kakayanan, sa Diyos. Pero duda tayo at wala tayong tiwala sa proseso ng Diyos. Mabilis tayong mainip. Gusto kaagad natin may sagot ang Diyos. Gusto kaagad natin instant ang tugon ng Diyos. But God has His own timing. Kung minsan, aayaw nating pailalim sa proseso habang tayo'y dumadaan sa malalaking pasaanin natin sa buhay. Pero alam nyo, kung minsan ang mga problema naman talaga ay hindi bad in itself. As cliche as it may sound, sometimes they are actually blessings in disguise. Because we need to grow as a person. And more importantly, we need to grow as a child of God. Trust the process. Huli, huwag tayong umasa lamang sa ating kakayahan. Ang sabi ni St. Paul, let us rely on higher powers. Panghawakan natin ang Panginoon. Lalo na sa mga bagay na para sa atin ay imposible. Tatandaan natin na merong limitasyon ang ating kakayahan. Hindi natin kayang solusyonan lahat ang mga bagay na misteryo para sa atin. May limitasyon ang ating kakayahan. May limitasyon ang ating galing. Tao tayo. Hindi natin kayang
lampasan ang kapangyarihan ng Diyos. At kung sakaling tayo ay may mga bagay na hindi kaya, kayanin natin sa pamamagitan ng pagkapit at pag-asa sa kapangyarihan ng Diyos. His power can strengthen us in order to overcome all our adversities. And He alone can help us in due time to solve our problems and worries in His own time. Noon pong mag-worsen ang aking ubo after 5 days, wala na akong magawa, kundi kumonsulta sa doktor. At salamat sa kanya, binigyan po ako ng antibiotics. After 7 days, my cough was gone and my voice went back to normal. Did my worry and anxiety help solve my problem? Hindi. Lalo pang nagpasama sa aking kondisyon kasi lalong hindi ako makatulog. As the saying goes, worry is perhaps the most useless emotion. At totoo ito. Sayang ang energy na igugugol natin sa pag-aalala kasi wala namang maidudulot itong maganda sa atin. Sakit ang ating aabutin. It adds nothing to solve our problems. Pero ang pananampalataya hindi. Faith strengthens us. And so is trust. And most especially, our reliance on God. In His timing. In His power. As sons and daughters of God in the world that is full of negativities, life can sometimes turn around some uncertain corners, and sometimes it can be difficult to maintain a positive attitude about the future. At nagsisimula tayong mag-alala. When it happens, buklatin natin ang banal na kasulatan. Basahin natin ang tungkol sa mga bagay na ating ipinag-aalala. Ano ang sabi ni John chapter 14 verse 27? Peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ang Panginoon mismo ang nagsasabi nito. Huwag tayong mag-alala. At ito, sanang mga salitang ito ang magpalakas sa atin. Ano din ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7? Cast all your anxieties in Him because He cares for you. Mga kapatid, ngayong umagang ito, naway ang mga pag-alala at pagkabalisa natin ay maging daan para higit nating pagtiwalaan ang Diyos, para higit nating panampalatayanan ng Diyos, at siya'y maging lakas natin at asahan ang kanyang kapangyarihan dahil He alone can help solve our problems and worries in life. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bawat Kristiyano ay kabahagi sa mapagpalayang misyon ni Jesus. Ngunit araw-araw tayong nakararanas ng hirap na lubusang tumulad kay Kristo. Halina't magsumamo tayo para sa buong bayan ng Diyos. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang buong simbahan ay manatiling bukas sa mensahe ng mga propeta bilang pagpapakita ng kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway maging tapat ang mga propeta ngayon sa kanilang misyon at kailan may huwag silang manamlay dahil sa di pagkakaunawaan at kakulangan ng kagyat na pagtugon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway walang pag-aatubiling tanggihan ng kabataan ngayon ang mga saloobin at pamumuhay na salungat sa turo ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang pag-ibig para sa Biblia ng iba't ibang Kristiyanong mananampalataya ay makatulong upang malampasan nila ang lahat ng pagkakahati-hati at maibalik ang pagkakaisang idinadalangin ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng pamilyang Kristiyano, higit sa lahat ang sariling atin, ay magbasa ng Biblia araw-araw at mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, habang dinaranas namin ang hirap ng pagiging mga propeta sa salita at sa gawa, pakumbaba naming hinihiling ang tulong ng iyong biyaya. Nawa kami maging mga tapat na sugo ng Ebanghelyo at matatapang na saksi sa mga katotohanang ipinahahayag namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay mula sa katas ng uwas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang po ang magtapang ngayon. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan
Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, amin at tubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at Ama, ginagawa namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin Ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon. Ang aming kakain sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala, para na mapapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Oh.
mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Umasa ka sa Diyos, ang mabuting gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga, at nagtiwalay tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw ang tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, ang pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos, umanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang bumi
before you, since it all before your face and faith. Not to sign or taste or touch, be credit herein only do we trust secure. I believe, Lord, God the Son has said it, word of God forever shall endure. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath this veil. All my heart subdues itself before you, since it all before your face and face. On the cross was veiled your golden splendor. Here your manhood lies hidden too. Unto both alike by faith I render, and as to the contrite thief I sue. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath this veil. All my heart subdues itself before you, since it all before your face and faith. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po. and love you over all. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath this veil. All my heart
Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsapakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections na nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay si Father Pido Magkamit from the Diocese of Buac, Marinduque. Nandito po kami kasi kung hindi ko po nagkakamali, since 2022, kami po ay nagkaroon ng, we entered into a missionary cooperation, Diocese of Buac at ang National Shrine ni St. Padre Pio, para po kami maglingkod dito. At sa paglilingkod namin, ang National Shrine po ay tumutulong sa amin sa pagpapagawa ng aming retirement house, ang bahay pari po ng Diocese ng Buac. Sa ngayon po, ang construction ay sa aking pagtaha, it's almost 70 to 80% na. Meron po itong 3 bahagi. Yung unang bahagi natapos na, 4 na kwarto para sa mga retired na pari. Ang tinatapos na po ngayon ay 2nd bahagi, nandun ang chapel, ang refectory, ang lobby, at isusunod na po yung 3rd bahagi. Ano po? Kaya dahil dito, bukod po sa patuloy na pagtulong po ng National Shrine sa amin sa pagpapagawa nito, kami po ay umaapela at kumakatok sa inyong kabutihang loob na kami po ay tulungan para po maipatapos na namin ang bahay pari na ito. Sa ngayon po, meron kaming 4 na retired priest na naghihintay na matapos na para sila po ay makalipat na. And we are targeting na by March of this year,
matapos na po lahat yung additional na 4 na kwarto and lahat po para makalipat na po yung mga retired naming pare. Ang medyo challenging part lang po is kapag may nakatira na, yung how to maintain yung bahay. Magpapasweldo ng staff, magpapakain, yung pa po ang medyo challenging part para sa amin. Kaya sa ganitong diwa po, kami po ay patuloy na umaapil at kumakatok sa inyong kagandahang loob na kami ay tulungan para maisakatuparan po itong proyekto namin ito sa aming diocese. Kung may nais pong magbigay ng tulong o magpaabot ng tulong, maaari po kayo makipag-ugnayan sa opisina po ng ating dambana para po sa inyong mga donasyon. Meron po kaming maiksi na video, kaya lamang po hindi po updated ito, pero ganun pa man, ay para lang po magkaroon kayo ng idea kung ano ang larawan at itsura ng ginagawang construction, ay inyo pong mapapanood. Muli po, ngayon pa lang kami po ay nagpapasalamat na sa inyo, sa inyong tulong na patuloy na ibinapaabot sa amin. Maraming salamat po. Nagsimula sa munting pangarap. Pangarap na punong-puno ng pag-asa. Bahay-pari ng Diocese ng Boac. Tahanan ng mga matatanda, retirado at may karamdamang pari. Munting pangarap ng Obispo Marcelino Antonio M. Maralit Jr., Obispo ng Boac, na balang araw magkaroon ng isang bahay-pari para sa mga retirado at may mga karamdamang pari ng diocese. Ito ang magsisilbing tahanan na kukupkop at mangangalaga sa lahat ng mga tumatanda, humihina at nagkakasakit na pari na naglaan ng kanilang paglilingkod sa sambayanan. Sa pagtakbo ng panahon, unti-unting nagkakaroon ng kulay, unti-unting naglalakbay at unti-unting humahakbang sa kabila ng mga balakid, mga pagsubok at hirap. Nang sa gayon, ito ay hindi manatiling pangarap, bagkus ito'y magkaroon ng kaganapan at tagumpay. Ang bahay-pari para sa mga retirado at may karamdamang pari ng Diocese ng Boac. Kaya naman, kami ay patuloy na kumakatok at nag-aanyaya na makibahagi sa pagtatayo at pagtataguyod ng bahay-pari ng Diocese. Upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan lang ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga interesadong sumama sa promotion devotion sa Thailand sa February 2024, ang makakasama po natin sa devotion na yan ay walang iba kundi ang Arsobispo ng Lipa, Archbishop Gilbert, Father Glenn Cantos, at ako po bilang bahagi ng delegation ng National Shrine of St. Padre Pio sa Thailand. Dalawang simbahan po ang ating inaasahang mapagmimisahan at kung saan magkakaroon din ng relic veneration. Ang Assumption Cathedral sa Bangkok, Thailand, and Most Holy Redeemer dyan din po sa area ng Bangkok. Pwede po kayo makipag-ugnayan sa ating pamisahan or sa opisina or tumawag po sa telepono bilang 0917-571-0079. Ulitin ko po, 0917-571-0079 para sa mga interesado. Marami pong salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.